Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Ngayon po ay araw po ng Martes, ika-18 sa buwan ng Nobyembre, taong 2025. Alam niyo mga kababayan, ako po personally ay naawa po kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa sobrang kabaitan ng ating Pangulo ay ang dami na pong umaabuso. Yan po sa Malacanang mismo. Ilan sa kanyang mga tao, yung mga nakapaligid sa kanya, ay sinasamantala ang kanyang kabaitan. Kung nabalitaan nyo yung pag-resign, meron pong tatlong nag-resign, di po ba? Si Yusek Bersamin, Secretary Bersamin, at si Secretary Pangandaman. Yung mga pag-resign na po na yun ay sabi nung iba, out of delikadesa. Pero may nagsasabi na talagang pinag-resign. Bakit po? Dahil nakarating kay Pangulong Bongbong Marcos na balita na ilan dun sa mga yon ay sangkot dito sa korupsyon. At mas matindi naman yung inilabas ni Amy Marcos. Masakit po 'yun para kay presidente kasi yung kapamilya mo mismo ang sumisira sa iyo. Hindi ko na binabanggit yung kapatid kasi marami kasing nagsasabi hindi naman daw talaga kapatid. So, kapamilya na lang, kapamilya kasi kahit naman ampon 'yun. Kapamilya pa rin, di ba? Itinuring na kapamilya. Kahit sabihin mong ampon. Hindi ko sinasabing ampon, Mga marites lang nagsasabi na ampon. So, etong taong ito na ibinilang o tinanggap sa pamilya, ibinilang na kapamilya, ito pa ang nagwawasak, sumisira sa Pangulo na ayon kay Senator Ping Lacson ay napakabait mga kababayan. Kaya minsan, alam niyo, huwag tayo masyadong mabait. Kasi sa sobra nating kabaitan, tayo po ay inaabuso at pinagsasamantalahan at ang matindi pa nun, ginagamit para sa katarantaduhan ng ibang tao. Kaya ako po talaga pong naawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako po nananawagan sa inyo mga kababayan. Sa mga loyalista, hindi ko alam kasi baka yung ibang loyalista naniniwala kay Amy Lacson, kay Amy, di ba? At yung ibang loyalista, todo pa rin ang suporta kay Presidente Bongbong Marcos. Ang payo ko lang sa inyo, mga kababayan, mag-isip po kayo maigi sa mga, lalong-lalo na sa mga loyalista kasi para nahati ba kayo? Hindi ko alam ang nyo kung ano talaga pero malamang iba sa inyo nahati. Yung iba kumakampi kay Amy, yung iba kumakampi kay Presidente. Pero sa tingin ko, alam nyo, ang kumakampi lang kay Amy, siguro mga didilis. Kasi parang binenta na ni Amy Marcos yung kaluluwa niya sa mga DDS. Para makuha ang suporta ng mga DDS, sinisira niya ang kanyang kapatid. Biruin mo kung anong klaseng tao yan. Di ba matindi? Sabi nga ni Gadon, para lang makapwesto bilang Vice Presidente ni Sara Duterte sa 2028, kinakailangan mong siraan ang kapatid mo. Grabe. Kaya, alam niyo mga kababayan, ako nananawagan ako sa loyalista. Suportahan po ninyo si Presidente Bongbong Marcos. Ako po, hindi po ako loyalista. Pero alam niyo, mas naniniwala ako kay Presidente Bongbong Marcos. Katulad din ni Ping Lacson, katulad din ni Gadon, katulad din ng ibang mga senators. Kasi si Lito Lapid, sabi ni Lito Lapid naawa ako kay Presidente pero problema na ng pamilya nila yan so no comment. So, ibigay po natin ang suporta natin kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi kung kabaitan lang, talaga pong sobra-sobra kasi, sobrang bait kasi minsan nakakainis. Nakakainis etong si Presidente. Sobrang bait mo kasi sir
Ito mga kababayan, sabi ni Lacson, enough is enough. Oh, nagalit na si Lacson kasi ang daming umaabuso sa kabaitan ni PBBM. Mamaya pakinggan natin si Lacson. Ang dami po talaga. Kaya sana, after nito, magkamay na bakal lang ang ating presidente. Wag nang yung mga nagsasalita ng ganun. Ang kamay na bakal, i-apply agad ang batas. Kailangan matigas ang batas. Sobra-sobra na siguro yung pagbibigay, sobra-sobra na siguro yung pagiging mabait. Kinakailangan ng managot, yung mga dapat managot. Pati nga yung kilala niyo ba yung sabi nila kapatid daw nila ito eh. Ito mga kababayan, Ayan po. Ayan po nasa kanan ng litrato, di ba? Mas parang mas mukha pa silang magkapatid. Di ba? Mas mukha pa silang magkapatid eh. Oh. Eto si Francis Leo Marcos, may vlog siya. At nagagalit siya kay Amy Marcos. Dahil nga daw mali ang ginawa ni Amy Marcos. Sabi naman nito ni FLM, hindi daw sana nanalo si Amy kung hindi umatras si FLM. Sabi niya, lakas din ang fighting spirit nito ni FLM eh. Hindi natin masyado pag-uusapan yan kasi alam niyo naman kung, di ba, binabanatan ni Makagago to eh. Kasi scammer daw, kung ano-ano, kasi nakulong na to, di ba? Napag-usapan lang kasi kahit etong si Leo Marcos, nagagalit kay Amy. Kasi nga daw sinisira daw yung Marcos kasi Marcos daw siya eh, si FLM Francis Leo Marcos. Pero ang totoong pangalan daw nito ay Norman Mangusin. So, mas mukhang mukhang mas bubulol tuloy ako. Mas mukhang magkapatid pa sila eh. Di ba? Kaya nga sabi ni Sandro Marcos hindi yan magagawa ng tunay na kapatid. Ng totoong kapatid, hindi kaya gawin yon. Kaya nagdududa po talaga ang sambayan ng Pilipino. Sabi ni Amy Marcos sa post niya, sabi ni Amy, sige, para patunayan na ako'y hindi ampon, magpapa-DNA test. Pero, may kondisyon. Pero, magpapa-hair follicle test sila. Talagang style DDS Alam mo yung style DDS? Lagi na lang lagi may kondisyon. Diba? Lagi may kondisyon eh. Ganun sila eh. Mga diskarte, mga style ng mga DDS. At itong si Amy Marcos mukhang nahawa na at talagang sinangla na ang kaluluwa dyan sa mga DDS. So, sa tingin ko hindi na kinakailangan ng DNA. Tingnan nyo na lang sa pagbumuka. Okay na yan. Diba? DNA. Di na kailangan ng DNA. Di na. Tingnan nyo na lang sa muka. Mga kababayan. Kaya naman ito, si Yusek Claire Castro ay may banat po kay Amy Marcos at sinasabi niya na yung sinasabi nito ni Amy Marcos ay hindi totoo at pawang kasinungalingan. Pakinggan muna natin si Yusek Claire Castro. Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Kasi kagabi sabi ni Amy, mahal kita! Sinasabi ko sa ito, Bongit, dahil mahal kita! Halika na, umuwi na tayo, Bongit, kinakailangan na nating magpagamot! Mahal kita!
Yung sabi ni yung kanyang parang pinipilit niya umiyak, hindi naman siya umiiyak kasi parang ano naman yung iba raw nababasa ko yung nagko-comment habang nagsasalita siya, naiiyak daw sila. Ba't kayo naiiyak? Pinaplastic lang kayo. Siya nga hindi umiiyak Dapat kung may iiyak, dapat siya yung iiyak. Yung mga DDS, naiiyak kami, Amy. Naiiyak kami, Senator. Talaga mahal na mahal mo si Bongit. Si Bongbong. Mga ulul. Wala naman kayo dun sa drama. Mahal daw mahal kita. Kaya ako ito sinasabi sa'yo. Ay, sabi. Ito si Claire Castro naman po hindi naniniwala. Hindi po talaga kasi kapani-paniwala. Kung mahal mo yung tao, kakausapin mo yung personal. Hindi yung harap ka sa libo-libo, daan-libong tao at ibubulgar mo yung sinasabi mo. Sasabihin mo sa kanila. Kung mahal mo yung tao, dapat sabihin mo sa kanya. Sabi pa ng iba ron, dapat lang talaga nire-review kang kapatid. Yun ang tunay na pagmamahal. Tama po yun. Pero, tama ba? Yung ipagsigawan mo dyan sa daang libong mga kulto. Ay, kulto. sorry. Hindi po. Bakit naman kulto na sabi ko? Sa daan libong mga miyembro ng INC, yung tungkol sa kapatid mo. Kung mahal mo talaga kapatid mo, tama, i-rebuke mo ang kapatid mo kung mali ang ginagawa, pero sa kanya mo sasabihin, hindi kung kani-kaninong mga marites at mga mirasol, doon mo sasabihin. Kasi marami doon mga marites saka marisol yung sulsol ng sulsol. Hindi pagmamahal yun. Sinisira mo yung kapatid mo. Ay, yun ang totoo. Mayroon pong, mahal kita! Hallelujah! Walang iya yan. Ano pa, Madam Claire? Aninirang walang basihan. So, alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, Tama. mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer, kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. Okay. Mamaya po, tingnan ninyo, mga kababayan. Pakinggan natin si Ping Lacson. At doon, i-explain niya, papaliwanag niya, na talagang sobrang bait ng presidente kaya siya inabuso. Ito, pakinggan natin mamaya, pero tapusin natin muna si Madam Claire. And a quick follow-up lang po. Is it the right time to for PBBM to do a hair follicle test? Kasi kanina po may post po si Senator Amy Marcos, sabi niya kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test si PBBM. Same station. Yes, na 25. Yes. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Okay. Dagdag ko lang sa sinabi ni Madam Claire Castro. Hair follicle test, paulit-ulit. Meron na pong drug test ang Pangulo. Negative po. Okay. Alam niyo mga kababayan, kahit araw-arawin ng Pangulo magpa-hair follicle test o drug test, hindi naman po maniniwala ang mga DD-list o yung mga utak D-list ng mga DDS. Hindi naman kayo maniniwala kung ang resulta ay negative. Hindi kayo maniniwala Kapag ang resulta ay negative, hindi kayo maniniwala dahil ang gusto nyo maging resulta ay positive.
Kapag negative ang resulta, sasabihin nyo, ay hindi totoo yan. Eh di bakit magpapadrug test pa? Bobo pala kayo eh. Nagpa-drug test na nga eh, nag-negative eh. Hindi nyo paniniwalaan yan. Hindi paniniwalaan ng mga utak dilis yan. Dahil ang mindset nila, dapat ang resulta positibo. Positive. Pag negative ang resulta, hindi totoo yan. So, useless, mga kababayan, na magpa-hair follicle test ang Pangulo. Kasi nga, pag negative ang resulta, hindi naman paniniwalaan yan eh. Na mga bobong mga didilis eh. Oo. Siguro kahit nga mag-pregnancy test ang Pangulo, tapos nag-positive, baka maniwala pa itong mga didilis. Di ba? Gusto nila positive ang resulta. So, useless lang kung magpapa-hair follicle o kahit anong klaseng test ang Pangulo sapagkat kapag negative ang naging resulta, hindi po paniniwalaan ng mga utak dilis yan. Tagaan nyo po sa bato yan. Kaya sayang lang yung usapan na yan eh. Paulit-ulit. Nabibisit na nga si Madam Claire Castro at paulit-ulit. Oh, di ba useless lang? Kasi ang gusto ng resulta ng mga utak dilis ay magiging positive ang Pangulo. Eh kung negative ang resulta, hindi nila paniniwalaan yan, so useless. Kasi yung dating resulta, negative. Hindi nila paniniwalaan. Nagsalita na yung mga doktor na legit yung drug test, hindi sila naniwala. Oh. Susunod, kapag nagpa-drug test, nag-negative uli, hindi naman sila maniniwala. So useless lang. Saka bakit kayo susundin ng Pangulo? Magpresidente muna kayo. Sino ba kayo para sumunod ang Pangulo sa inyo? Okay, eto na mga kababayan. Pakinggan natin si Senator Ping Lacson. Makinig kayo maigi. Mga loyalista, I am addressing you sa mga loyalista. Sa mga nagdadalawang isip tungkol kay PBBM. Dahil nga kung ano-ano sinasabi ni Babalina raw, sabi ng iba. Eto mga kababayan, dito nyo makikita kung gaano kabait ang ating Pangulo, kung kaya siya po ay inabuso. Pakinggan po natin, Senator Ping Lacson. Gusto ko lang ibahagi sa atin yung nangyari do sa, and this affects our economy, even yung investor confidence. I have it on good information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Okay, yung Yusek Bersamin, isa po yan sa nag-resign, mga kababayan. For info lang. Now, Yusek
Trigib Olaybar. Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, binrake down, kasi nireview nyo yung kanyang notes, ano? This is all related even to the appointment of Secretary Recto to be the Executive Secretary. As he is now the acting, I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. No. 51.01, I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pag-alam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is, may tigisa silang armor van. May armor van si Yusek Olaybar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi sa sigurado, and possibly, along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar, nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi niya, sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olaybar. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally, he knows or he knew that, kasi personally, nagpapalit sila, no? Amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Yung Okay. Tingnan nyo, Secretary Bonoan. Oh. Sangkot talaga Secretary Bonoan. Tatahi-tahimik, imposibleng wala siyang alam. Secretary ka ng DPWH, wala kang alam. So 1 billion ang natanggap ni Bonoan. Kaya si Bonoan, nasa ba si Bonoan, sabi, umalis daw, lumayas. O dahil daw sa tungkol sa health ng kanyang asawa. Tingnan natin. Kasi wala naman po kasi talagang hold the departure order Kasi bakit ganun Dapat hindi niyo pinapayagang umalis ng bansa Meron lookout bulletin. So bantay sarado si Bonoan. Pero sana hindi makatakas. Grabe, 1 billion ang natanggap ni Bonoan. Dito pa lang sa kwento, hindi natin alam kung may kasama pang iba yon. 8 billion was representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olaybar, pero suspecha niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili na lang ni Olaybar yung additional 1%. Kaya umabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? And I'll see to it that it will reach the President. No. Isipan mo. But I took notes. When he was narrating what he was about to write down, I was taking notes together with my 2 lawyers. He was also with his lawyer. So, and that happened. The President received the handwritten narration. No? Ang sabi niya nga rito, eto, meron akong notes dito Sabi niya, last quarter ng 2025, most likely last
during the last days of October or early November 2025, 2020, ano to? Last quarter. USEC Trigib requested for list of projects. Siya nagpe-prepare eh. Of course, along with USEC Cabral kasi si Undersecretary Cabral naman ang tinatas ni Secretary Bunuan na mag-prepare na listahan. Ito nga yung awkward, Mr. President, and we want to correct this. Ano? Bakit nauna yung funding saka palang maghahanap ng items? Hindi po ba dapat may items nanggaling sa RDC bago po poduhan? Complete with program report, complete with planning. Pero ito po, nauna pa yung pagpopondo saka palang hahanapan ng items na ililista sa NEP. Remember, bukod pa po ito dahil ito, GAA na ito eh, BICAM na ito eh. And mind you, even during the NEP, anyway, mamaya ko na itakil yun. Ito yung sinabi niya rito. No? Ito, sinabi niya na si Trigib Olaybar prevented him from disclosing details on the 52 billion to Secretary Bunuan. Ayaw pa sabi raw, Mr. President. Tapos, sinabihan siya ni Yusek Trigib Olaybar na si Secretary Bunuan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Now, I'm not defending the President, Mr. President, but you know, in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun eh. Pinapatrack ko ngayon sa aking staff kung ilan yung na-release out of the items on FLR or PISARO for issuance of SARO. Hindi pa namin alam. But initially, kasama sa nabito do sa 194 billion ng ating Pangulo, 1.15 billion pesos worth of projects. Andito yung listahan ng projects. Nilista rin ng, nakita ng mga staff ko ito, pero may listahan din si Bernardo nito. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya ibibito? Yan din ang observation ni Your Honor, di ba? Sabi niyo rin, because you also examined. While you were examining respecting the 2025 GAA, we were also busy inspecting. No, hindi naman tayo po nag-coordinate, but our findings are practically the same. Di ba? It's the same, Mr. President. Same. The same. Yeah, ito yung tatlong items no, na nabito. Saldico list bited items. GAA, Volume 1C, page 849. Construction of cruise port and facilities package, Puerto Princesa City. 250 million. 800, page 822. Construction of multipurpose building, Government Center, Barangay Gadani, Tayum, Abra. Page 322, construction of riverbank structure including irrigation system, integration along Polo River at Sitio Lawaan, upstream, right side, Mall Wall, Cebu, package 3, 100 million. Total, 1.15. Kung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me, Mr. President. That's why I'm trying to explain this to our colleagues and to the members of the DBCC family para maliwanagan naman natin, and in the presence of the media, maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo. Kasi, yan, common sense. Siya nag-utos, ibibito niya. Siya nag-utos, i-EFLR niya. Interjection, Your Honor. Yes, sir. Just for clarity, the handwritten note, letter was given to the President yesterday. As I think Monday, Mr. President. Yesterday. And At thereafter, 2 p.m. And thereafter, he asked There for were the- resignations. he asked for the resignation. In this case, Mr. President, courtesy resignation is a euphemism for firing. Yeah. Right, thank you. You know, Mr. President, the President is a very kind-hearted person. You know, I would have suggested to the person who brought to the President or delivered to the President the handwritten narration of Mr. Bernardo. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation?
But that's water under the bridge because it did not happen, Mr. President. And I will still strongly suggest that an investigation is in order. Because, you cannot, just fool around and misrepresent the President of the Republic of the Philippines. No matter how kind-hearted he is, let's not take advantage. Yun po yung nakakasama ng loob. Ito pa yung aking notes, di ba? Sinabi niya, narinig niya si Saldico. Ito, I heard Saldico's statement that he delivered 25 billion to President Marcos and Speaker Romualdez, representing the commitment for the 100 billion. This could not be true because I handled the 52 billion pesos and I caused the delivery of the commitment for the 52 billion to Yusek Traigib Olaybar. Personally, Mr. President. So let this be a lesson to everyone, to all of us. Sometimes kala mo lulusot ka. Pero sooner or later, it will catch up with you. Especially if you do it habitually. Who would know that the President would include in his zona, mahiya naman kayo? Who would know that I and my staff would work after hearing the President's message on several case studies, Oriental Mindoro, First Bulacan District. Who would know that Senator Marcoleta would call for a motu proprio investigation in the Blue Ribbon Committee? Wala po nakakaalam nito. Para rin itong mga projections, wala makakapredict. These are, unpredictable variables that could explode right in our faces, and it would be too late for those responsible to repent. Ang masama rito, Mr. President, apektado yung buong bansa eh. Naglayo ang investors. Stock market is down. Yung po yung masakit dito. So, I'm appealing to our co-workers in government. I think we have reached the point na dapat isipin natin, enough is enough. I think I have made myself clear, Mr. President. Okay, so yan mga kababayan. So narinig niyo naman si Senator Ping Lacson. Etong sinasabi ni Saldico ay pawang kasinungalingan. So pinabulaanan po yan ni Bernardo. Yung pong isinangkot po ng mga district engineers niyan sa Bulacan. So siya mismo, ito na, ikipagtulungan na sa ating gobyerno. At imposible daw yung sinasabi ni Saldico. Kasi yung 100 billion, o yung ilan doon sa parte, siya yung humawak. At hindi yun ibinigay kay Presidente Bongbong Marcos. Doon kay Olaybar na ibigay yung pera at kasama si Bersamin, yung si Yusek Bersamin. At nabanggit din yung pangalan ni Secretary Bersamin. Kaya nga napalitan na itong si Lucas Bersamin, di ba? Pinalitan na ni yung executive secretary, pinalitan na ni Ralph Recto. So, ayan mga kababayan, siguro malinaw na po na hindi po sangkot ang presidente doon po sa 100 billion na insertion na sinasabi ni Saldico. Imposible yan. Kaya puro kwentong barbero yung sinabi ni Saldico. At tungkol naman kay Amy Marcos, yung sinasabi ni Amy Marcos, ito ay pawang paninira. Pati yung pagsangkot kay Sandro Marcos, paninira. Kasi mismo yung anak ni Amy Marcos na magpapatunay na hindi totoo yung sinasabi niya tungkol kay Sandro Marcos. So, tingnan ninyo, mga kababayan. Tingnan ninyo ang katotohanan. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga kwento-kwento na paninira. Lahat pong ito ay nangyayari sapagkat meron pong gustong umagaw sa kapangyarihan. Meron pong gustong maging presidente. Meron pong nagmamadaling umupo, sabik na sabik sa kapangyarihan at gagawin lahat para mapatalsik ang Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Ang matindi na ito, pati yung kapatid, hindi pala, yung kapamilya, wag na kapatid kasi parang mas magkamukha pa ng dalawa eh. Oh, kaysa
kaysa dun kay PBBM eh. So, ayan mga kababayan, sana magising po kayo sa katotohanan. Si Presidente Bongbong Marcos po ay sobrang bait, pero enough is enough. Sana po, Mr. President, ay maging ano na po kayo, gamitin nyo na po ang kamay na bakal. Tama na po yung yung sobrang bait ninyo. Nakakainis na eh. Nakakainis kayo, Mr. President, sobrang bait ninyo eh. Kaya inaabuso kayo eh ng mga taong nakapaligid sa inyo. Pati yung kapatid ninyo kung ano-ano sinasabi kasi napakabait ninyo eh. Ay, dapat sampulan nyo na itong mga to para tumigil na. Kasi hanggat hindi sila nasasampulan, wala. Patuloy lang, paulit-ulit na gagawin nila ito. At talagang sisiraan kayo ng sisiraan. Pero wag po kayo mag-alala. Wag po kayo mag-alala sapagkat kami po ay naniniwala pa rin sa inyo at naniniwala kami na ginagawa nyo lang ito para sa bayan at syempre kapag ginagawa nyo ang tama, marami pong magagalit sa inyo, lalong-lalo na yung mga sangkot dito sa kasamaan. Kaya ay lamang po mga kababayan, ipagdasal na lang po natin ang ating bansa, ipagdasal po natin ang ating Pangulo at yung mga demonyo sa paligid niya, sana isa-isay niya nang tanggalin at kamay na bakal na po ang gamitin. Tama na yung kabaitan. Kasi pag mabait ka, kunin ka ni Lord. Sige ka. Ganun yun, di ba? Sobrang bait, kinukuha agad ni Lord. Kailangan ka pa namin, Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so ilang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless po.